This is Makatbong United Methodist Church Podcast. Jesus-centered, making disciples. Welcome. Dadala po ang Panginoon ng harvest sa atin. We are preparing for the harvest. Amen po ba? Kung meron po kayong katabi na first-timer, pwede po natin ding batiin at sabihin po natin, you are welcome. O kung matagal na yan, for 25, 100 times, 300 times na natin nakakasama, pwede ba nating sabihin din sa Kanya, kapatid, you are very much welcome. Ayan. Parang ayaw niyong batiin yung katabi ninyo. Sabihin natin sa ating katabi, you are welcome in the right place. Kaya po nakalagay sa harapan natin, right place because ang pinakatamang lugar po when you are sad, every Sunday, still the presence of God sa church po. Kung meron ka mang pinagpapasalamat, pinagdiriwang, sino po dito maraming pinagdiriwang? Amen. Sino dito may problema din naman sa buhay? Ano po, yung problema, sobrang gwapo niya, sobrang ganda. Sarap na problema na, ano po. Pero whatever situation we are in, pakisabi po sa iyong katabi, tama ka kapatid, you are in the right place. Amen. Hallelujah. Ano po, anumang pagdiriwang natin ay karapat-dapat pa rin na ang makatanggap ay ang Panginoon. Alam niyo po, may mga testimonies, hindi ko lang po magawang specific, pero po may mga nagpapatotoo, Pastor, actually I have spoken or personally or sa text po narinig ko ito or nabasa ko ito, they have shared na, Pastor, tama, nung nag-fasting ako, may bunga talaga. Ano po? At meron pa rin po mga nagfa-fasting ngayon. Ito po ang Makatbong United Methodist Church. Palakpakan po natin ang Panginoon. Meron pa rin po mga nagfa-fasting. Ano? At yung kanilang mga prayers din po, hindi naman sa magfa-fasting ako, Lord, para sagutin mo yung prayers ko, hindi po. Pero lalo pong nagkaroon ng awareness na si Lord hindi nagwi-withhold ng answer sa prayer. Hindi siya nagdadamot, ano po, hindi siya, kumbaga, Diyos na madamot, kundi meron mang mga no. Ano po, meron din pong sagot ang Panginoon na no because God has something better for us. Ano po, laging mas mainam ang Panginoon sa atin. Kaya, mga minamahal, nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi meron kahit sa labas po ng ating church, may mga taga-ibang church po, taga Talavera, Pastor, paano ba yung fasting nakita ko sa inyo? Sabi po niya, gusto kong mag-join. Alam niyo po, nagpadala lang tayo ng materials, yung mga flyers natin, and he did fasting. At sabi niya, Pastor, tama, nagsimula ako na wrong motive kasi may gusto akong hilingin sa Panginoon. Pero nung nag-fasting ako, dinagdagan ko yung prayer time ko, lalo ko namang na-enjoy si Lord. Sabi niya, parang mas feeling ko ngayon Christian ako. Sabi ko, sabi ko sa kanya, you are a Christian nung tinanggap mo yung Panginoon. Ano? Pero itong pagkakataon na mas lalo mo siyang maranasan ay dagdag na regalo sa iyo. Amen po ba? Kaya po, merong journey na binubukas ang Panginoon sa atin sa 2016. Ano po, we are on the month of February. Kaya pakisabi po sa iyong katabi, kapatid, magpatuloy ka. Yung iba po ayaw lingunin yung katabi. Pakisabi nga po sa iyong katabi, kapatid, magpatuloy ka. Ano? At magbabad tayo sa presensya ng Panginoon. Meron din po tayong film showing last Friday that for the 7th time ay talaga pong ipinag-pray natin na may mga makapanood. Meron po tayong mga galing sa campus. Nakitulog po sila kila Ate Nelia. Salamat po. Meron tayong 18 from the campus na nanood plus isang nanay, isang kabataan, and I can remember po, pero ang total po ng nakapanood po nung ating film showing last Friday ay 21. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ang pangarap nila, maipapanood pa ito sa iba. Ano po, at alam niyo po, nung tinanong ko sila, na-bless ba kayo? Nag-enjoy ba kayo sa film? Siguro po makaka-relate yung nakapanood. Sabi ko sa kanila, nag-enjoy ba kayo sa film? Ang sabi po nila, Pastor, durog na durog nga kami. Na para bang gusto naming mangarap uli, gusto naming maniwala uli, mga leaders po natin yung sa campus. Kaya inaanyayahan ko po kayo sa susunod po na film showing natin o kung nakapanood na po kayo mga minamahal, pwede pong ulit-ulitin. Sino po inulit-ulit yung film showing natin? Umamin na po.
Hindi naman tayo maniningil. Ano? Wala pong bayad yon. Ano po, isang, for my life, personally po, ay isang revival event ito. Na-revive po ako. Kaya po sana kung naramdaman natin, ito'y talagang dapat mapanood ng iba. Punuin po natin yung ating kapilya, magkaroon tayo ng another revival event, at winning event para po makita natin yung ating purpose, yung pagkatawag din ng Panginoon sa atin to win souls and make disciples ay unti-unting mangyari as long as yun pong magic nung pelikula ay meron pa. Pakisabi nga sa iyong katabi, grab the opportunity. At makakita po tayo ng pre-encounter na may 200 na nandun. Amen po ba? Hindi po ba nakaka-excite pagdating din po ng ating sunrise service, Resurrection Sunday, ay meron tayong bautismohan na magiging tulad natin ng mga mananampalataya, mangarap tayong 200. Exciting po ba yan? Gusto niyo po ba may 200 tayong ilulubog dyan, mga tigti 10 minutes each? Ano po? Parang may galit. Hindi po. Mga kapatid, maranasan nila yung biyaya ng Panginoon na bukas na langit sa kanilang buhay. Sapagkat sa piling po ng Panginoon, tayo nakatira sa pinagpalang lupa. Amen po ba? At sa ilalim ng bukas na langit. Amen. So, pakisabi sa iyong katabi, God bless you. Pag-uusapan po natin ngayon ay go and love yourself. Pakisabi nga sa iyong katabi, love yourself. Ayan, mahalin mo yung buhay mo. Mahalin mo yung iyong sarili. Pastor, ano naman yung automatic naman yan? Anyway po, we're going to talk about this dahil po it's a love month, love season, and you may hear this song a lot. Baka naririnig nyo na po lagi itong kanta ni Justin Bieber na ito, na Go and Love Yourself. Sino na po ba ang kabisado yun? You should go and love yourself. So, ito po ay may kasamang inspiration doon sa kanta ni Justin Bieber. Pero, let me get it straight. Baka ang dating po kasi sa atin, lalo pag chorus yung naririnig lang natin, ay parang maging negative, parang obserbahan natin, parang negative na go and love yourself. Or, we may think yung kind of love na medyo self-centered or kumbaga po ba yung love na selfish. Alam niyo po sa 2 Timothy chapter 3, 1-2, ang sabi po doon, you must realize, however, that in the last days, pakisabi nga po, huling mga araw, sabi po dito, difficult times will come. People will be lovers of themselves. Mamahalin lang nila yung kanilang sarili. Lovers of money, boastful, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. So definitely po, hindi ito yung loving yourself na kinakampaign po natin. Dahil pag-usapan natin, dahil sinabi rin po ng Panginoong Yesus, love your neighbors as you love yourself. Sino po dito mahal mo yung sarili? So may batayan po tayo para mahalin din po yung iba. But we're not going to talk about that today. Meron po tayong pag-uusapan na ibang anggulo. But again, it's not about love that is selfish, loving only yourself. Hindi naman po ito talaga yung message ng song. Pero bakit ba ito big deal po sa atin? Kasi po kapag may popular na kanta, alam nyo po, ito ay nagtuturo sa mas malawak na paraan. Yung mga kanta, music is everywhere. Ikaw ay nagta-travel, ikaw ay nagpapahinga, music is available, pwede pong magturo sa atin. So, alam nyo po, yung communism o yung ideology ng komunista, ay lalong naipalaganap hindi po sa speeches ng mga communist leaders. Naipalaganap po ito sa kanilang mga madamdaming mga anthems, mga kanta. Yun din pong nationalism. Pag narinig mo yung lupang hinirang, ang mamatay ng dahil sa'yo. Alam niyo po, para bang naiingganya kang maging nasyonalista. So, merong kapangyarihan ng awit, kaya lang, we have to know yung real meaning. Noon din pong ipalaganap, na-discover po ni Martin Luther, na yung Bible parang hindi na siya, kumbaga ba, hindi na ito yung sinusunod. Si Martin Luther po, nung siya po ay, isa po siyang monk o isa po siyang pari, nung panahon na yun, really discover po niya yung Bible, marami siyang nabasa na hindi na kaugnay
noong Biblia, alam niyo po, nag-preach siya, pero nung may mga gumawa ng hymno about, o mga kanta po about doon sa pinapangaral niya, Reformation, going back to the Bible, mas mabilis pong lumaganap po sa Europa. Ano po? So there's power in songs. Pakisabi nga po, may kapangyarihan ang mga kanta. Kaya inimbestigahan ko po itong kanta na ito, sobrang importante. Itong dinownload ko po yung lyrics, pinakinggan ko po ng paulit-ulit. At ito naman po ay kanta tungkol sa isang babae na maaring in love kay Justin Bieber. Pero hindi sila nagkaugnay. Ano pa? Hindi sila nagtagpo. Kaya ang sabi niya sa babae, go and love yourself. Ano po? So parang mahalin mo din naman kahit paano yung sarili mo. Bigyan mo naman ng parang dangal yung sarili mo. I don't know if I got it correct, pero yung hinihiling niya ay, sige, mag-focus ka naman sa sarili mo. It's not about go selfish, hindi po maging sakim. It's not about don't think about others, wag mo nang alalahanin yung iba. It's not about loving self na tumaas yung pride, yung ego, but simply ang message po ay love yourself. Pakisabi nga po sa yung katabi, love yourself. Ano po, mahalin natin yung ating sarili. Madidiscover natin later siguro kung Pastor, I love myself naman eh. Sige po, mamaya, antayin po natin. Let us prayerfully expect from the Lord po. Dahil hindi natin maari na siguro po napapansin, we don't love ourselves pala. Ano po? So, kapag hindi po natin mahal yung ating sarili, maaring ito yung ayaw ng Panginoon na mangyari po sa atin. It's not the selfish love itself, pero kung ano yung mangyari po sa ating sarili if we don't love ourselves. So, pwede ko pa po ba kayong anyayahan na tayo po ay tumayo at tayo po ay bumasa ng certain portions of the Bible. I would like to invite you, nabuksan po natin sa Leviticus. Karagdagan lang po ito. Leviticus 19 verse 18. Karagdagan po ito sa mga binasa natin kanina. So, from Leviticus 19:18, ang sabi po dito, huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh na nagsasabi nito. Tayo po yumuko, tayo po manalangin. Pinagpapasalamat namin, Ama, ang inyong salita sa umagang ito. Alam po namin sa likuran ng bawat paghahanda namin na dumako sa lugar na ito, kayo po ang naggayak para sa amin upang salubungin kami, upang, Panginoon, ipagkaloob sa amin ang aming kailangan. Gayon din kung kailangan namin, Panginoon, ng karunungan, kayo po ang pinaka-the best na pinagmumulan ng karunungan, Panginoon. Kaya po, Panginoon, we welcome you to speak to us, Lord God. We're not just here for anything na madagdag sa aming isipan, but we are here for wisdom, for guidance mula sa inyong salita, at ang inyong salita ay buhay. Kaya, Panginoon, mangusap po kayo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Ito pong aming kahilingan sa pangalan ni Jesus. Tayo po ay magsabi ng Amen. At sabihin po natin sa ating katabi, love yourself. God bless you. So, how do we love ourselves? Paano ba natin mahalin yung ating sarili the way that God wants us to love ourselves? Pwede po bang merong other way? Ano po? Meron bang God's way? Meron bang other way? Meron bang paraan ng Panginoon? At sinasabi po, siguro nabasa nyo na rin sa Facebook, if it is God's way, it is a higher way. Ano po? It is a higher way. Sabi nga po, yung isipan ng Panginoon is much more than yung isipan natin. Hindi magkapantay. Hindi, kumbaga po ba, hindi magkaparehas ng perspective. Pero kung yung isipan ng Panginoon ay ating maging frequency din po, yung kayang gawin ng Panginoon, may daan, may paraan para mangyari po sa ating buhay. So, how to love ourselves? Natanong na po ba natin, paano ko ba ibigin yung aking sarili? Baka may narinig na po tayo sa pelikula o sa totoong buhay, mahalin mo naman yung sarili mo. Ano po, kumbaga lingapin mo naman yung sarili mo. But we're going to talk about the way God wants us to love ourselves. Pakisabi po sa iyong katabi, are you ready? Handa ka na ba? Tulungan niyo po kung engage yung katabi natin. Kung nararamdaman niyo po, inaantok yung katabi natin, may permiso po kayo o gainin niyo yung inyong katabi. Ano pa?
at mahalin natin yung ating kapwa gaya ng ating pagmamahal sa ating sarili. Gusto nating makarinig ng salita ng Panginoon. Number 1, acquire wisdom. Narinig na po natin maging sa ating padalangin kanina, wisdom is so important. Ito ba, Pastor, yung kumbaga katumbas ng degree? Mahalaga po yung pag-aaral. Mahalaga po na magkaroon tayo ng, lalo kung kaya pa nating mag-aaral, kaya pa tayong pag-aralin ng magulang. It is important that we will have degree. High school, tertiary degree, but mga minamahal, wisdom is different. Yung karunungan po ay pwedeng siguro ikahon natin sa marunong siya kasi nakagraduate siya, pero hindi po. Wisdom, mga minamahal, ay higit pa doon. Bagamat gusto ko pong linawin uli, yung pag-aaral sa eskwelahan ay napakahalaga. But wisdom comes from the Lord. Acquire wisdom. Inaanyayahan po tayo ng Panginoon na magkaroon ng wisdom. Yes, it is important to have diplomas. That's very important. Kailangan po ito. Kung tayo po yung mga anak, pinag-aaral pa ng magulang, ipursige nating makapag-aral. Kung tayo po ang mga magulang, hinahangaan ko po kayo yung mga anak makapag-aral. Let's do it, mga minamahal. But once again, meron pong wisdom na baka hindi present sa mga college degree natin. And sometimes po, halimbawa po may mga pinag-aaralan po like alam niyo po, maging sa high school, na-encounter na namin ito. Ang sabi po ay, hindi naman totoo yung may Diyos na lumikha. Have you encountered this sa school? Ang tinuturo na po, ang tawag po nila kay Charles Darwin ay Father Charles Darwin. Ano po bang ibig sabihin? Na tayo po ay nagsimula sa lahi ng mga unggoy. Sino pong papayag na ikaw ay galing sa unggoy? Sino po ang payag na tayo ay aksidente lang na unti-unti, nawalan ng balahibo, naging straight ang paglakad, gumawa po ng kaunti, malayo ng kaunti sa unggoy, at tayo tao na. Sino pong papayag doon? Alam niyo po, ito na ang pinag-uusapan nila. Ang tawag nga po nila kay Charles Darwin ay Father. Alam niyo po, pwedeng isipin mo, talaga naman pwedeng mangyari yan, pwede nating isipin lahat, yung survival of the fittest, yun yung mga natira, yun yung mga matitibay, like that. Alam niyo po, intellectually, parang napaka-appealing po nito. But you know what? Isipin natin kung wisdom ang gagawin po natin, aksidente ba talaga na nag-improve lang yung hayop naging tao, samantalang yung tao po napakatalino, samantalang yung kamay ng tao ang daming naiimbento, yung cellphone, yung microphone, etc., whatever we have in our house, may creator. Pakisabi nga po, creator. Yung ating popular na hawak, cellphone, may gumawa. At sasabihin po ng tao, sa akin walang gumawa. Is it wisdom or not? Alam niyo po, ito po yung laganap na ngayon para, mga minamahal, para ilayo sa idea na kapag kasi may Diyos, may nagbabantay. Kapag kasi may Diyos, parang may restrictions, parang hindi ko magawa yung gusto ko. So parang escape ng tao ngayon, wala na lang Diyos. Aksidente ako. But acquire wisdom and improve yourself. Now, how do we improve ourselves? Mga minamahal, narinig na natin siguro, yung buhay pwede pang mag-improve. Tama po ba? Pakitanong nga yung katabi mo kung buhay pa siya. At kung buhay pa, pwede pang mag-improve. Pwede pang mag-improve. Pastor, ano ba yung mga tips para mag-improve? Magbasa pa po tayo. Kaya po, kinakampaign natin. Natutuwa po ako may mga kasama akong kababaihan na, mga golden ladies ang tawag ko, mga golden ladies, nakaka-inspire po sila. At ang gusto po nila, magbasa pa ng libro, bumili pa ng libro, mga minamahal, at kapag tayo po ay nagbabasa pa, we add something in our lives na hindi maaagaw ng iba. Tama po ba? Kung ang babasahin lang natin siguro, yung ating kaugnay sa mga trabaho natin, parang hindi masaya. But when you start reading po mga libro ni Ed Lapis, magkano po ba? 150. But you know what? Yung magiging impluensya nito sa buhay mo, sobrang higit pa sa 150 pesos. Inspiration. So keep on reading. Acquire wisdom. Ano pa po? Learn how to play some musical instruments. Sino po dito nag-aaral pang mag-gitara?
Sino po dito nag-aaral pang magsayaw? Yung mga taga-Makatbong po nanalo sa sayaw, palakpakan naman natin. Ano po, kung andito po kayo, andito lang po ako kung gusto niyo akong pameriendahin. Ano, nanalo kayo, ano? Malaki daw yung premyo, ano po? So, improve pa yung sarili. There's always room for improvements. At ang biggest room in the world ay room for improvements. Pakisabi sa iyong katabi, may i-improve ka pa, kapatid. At kapag na-improve mo yung sarili mo, manakawan ka man, masunugan ka man, kapatid, yung karunungan na idagdag mo sa sarili mo, hindi mawawala. Dahil nasa iyo yan, makakabawi ka sa buhay. So ano pa po, mga minamahal, listen. Pakisabi nga po, listen. Sinabi rin po ni Pablo, ang pananampalataya, tumatatag, lumalaki, lumalakas habang tayo nakikinig. Ano po, as faith comes from hearing, dumarating din po yung wisdom as we listen. Ano po, kaya ako po madalas akong nag-tune in sa DCAS ngayon. Dati po ay tumututok din po ako kila Anthony Taberna, ano po, 2x2. I'm not saying na wag na tayong tumutok doon. Nakikinig po ako ng radyo, pero when it comes to news, puro negative. Tama po ba? Puro bad news. At kapag bad news yung narinig natin, alam niyo po, nalulungkot din tayo, kinakabahan tayo. So, listen at piliin natin yung pakikinggan natin. Pastor, paano kung nagkaroon ako ng pagkakataon na makinig at yung aking napakinggan ay yung mga bad news. Ibig sabihin ba, hindi na ito maganda sa buhay ko? Obserbahan po natin. Kapag nanakawang ka na ng kapayapaan, nanakawang ka na ng pag-asa, maging sa pagtingin natin sa bansa kung uunlad pa ba, definitely hindi na magandang epekto. But so choose what to listen unto. Ano po? Kung mahilig ka sa bad news, alam na, ang hirap pong maging mapayapa. Kaya po minsan iniisip ko yung mga newscasters. Alam niyo po, kumikita ang mga news station dahil sa bad news. Ano po? So, hindi naman natin minasama. Kaya lang, mas ma-appeal talaga parang pakinggan yung balita. Ano? Parang yung, ano po yung mga news, bigla na lang sumisingit ng mga flash report. Ano? Parang nag-rally dito, nasunugan dito. Para bang laging negative po. Iniisip ko, sa totoo lang po, ano kaya yung damdamin ng mga nagre-report? Because they are always talking about some bad news. Ano po? Meron po isang famous photographer, I was not able to remember yung kanyang pangalan, pero ito yung aking naalala sa kanya. Sa panahon po ng taggutom sa Somalia, yung pong mga tao, yung mga bata, nakahiga na lang po sa kalsada, hindi na makabangon dahil walang tubig, walang pagkain, unti-unti na lang po silang namamatay. Siya po yung photographer, siya po yung nanalo ng maraming awards. Dahil pumunta siya sa lugar na ito, war-stricken, delikadong pumunta, ano pa po ba, andun yung mga sakit, pero pumunta po siya. Pinicturean niya po yung kalagayan ng mga tao doon, and it's really bad news. Alam niyo po, marami man siyang napanalunan po na citation awards, umuwi sa kanyang condominium after a few weeks, but after a few weeks later, asa kanya yung tubig, asa kanya yung saganang pagkain, siya po ay nagpakamatay sa sobrang depression. Because of what he has seen. Hindi ko po sinabi na huwag nating pansinin itong mga bagay na ito, but let us choose what to listen unto at kung ano yung pagbibigyan natin ng ating atensyon, ng ating paningin. Pakisabi nga po, piliing makinig ng salita ng buhay. At si Jesus po ay buhay, mga minamahal, siya ang buhay at ang buhay na ganap at kasiyasiya. May biyahe po kami na, so Chinese po yung tugtog ata sa DCAS, hindi ka naman makinabang sa Chinese, ano po. Sino po dito nakakaintindi ng Chinese? Ano po, so nilipat namin yung, nilipat namin pansamantala, from 7:02 DCAS, nilipat namin. So ang pinag-uusapan po, mga sakit, ano po, ang pinag-uusapan, yung bang Zika virus, nakakakabatuloy, ano po. Pero yes, we can pray. We can study how to prevent this. Alam niyo po, nung ito na yung ulit-ulit na pinag-uusapan, alam niyo po, sabi ko kay Evelyn, parang mas gusto kong pakinggan yung buhay. Parang nilipat po namin, we really intentionally nilipat namin
yung station. Why? It's because ako rin po may dinaramdam noon at ayoko nang dagdagan yung mabigat kong damdamin ukol sa aking nararamdaman. Why? It's because po, yung laman ng ating isip at yung laman ng ating puso, pwedeng magdikta rin po ng nararamdaman physically. Kaya po pakisabi sa iyong katabi, piliin mo yung pakikinggan po natin. Ano po? At alam niyo po kung saan mas pinag-uusapan ang buhay. Alam niyo po kung saan? Walang clue. Walang clue. Saan po pinag-uusapan ng buhay? Sa church, kung saan sikat ang Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. And wisdom po, true knowledge, true wisdom is knowing Jesus. At ito po yung senyales na you are growing in wisdom. Lumalago po tayo sa karunungan sa Panginoon. You want more of Jesus. Gusto mo pa siyang makilala. Nilalaanan mo siya ng time. You are happy with, mga minamahal, with learning with Him. Alam niyo po yung devotion natin kahapon, nagamit ko po ng halos 3 beses, 4 na beses kahapon. Alam niyo po, bakit ba nandun si Moises? Bakit ba nandun si Elias? Nasundan po ba natin itong devotion na ito? Bakit ba sila nandun? Matagal nang patay si Moises, matagal nang kinuha sa langit si Propeta Elias, kinuha ng ano pong sinakyan po ni Elias? Karwahing bulaklakan. Tama ba ba? Hindi. Kita nyo, wala kayong clue. Ano? Karwahing apoy po. Ano? Karwahing apoy. Kinuha po siya sa langit, hindi po siya namatay. Pero nung malapit na mamatay si Jesus, nandun sila. Pakisabi nga po, bakit? Bakit po ba itanong nyo? O pangit? Parang, bakit? Alam niyo po, bakit? Ba't nandun sila? Nung malapit na mamatay po si Jesus, alam niyo po, si Moises ang pinagbigyan po ng kautusan, nire-representa niya yung kautusan na hindi naman ito yung daan ng kaligtasan, kundi, sino po ba nakatupad na dito ng 10 utos? Alam niyo po, sinabi ni Jesus kung gaano kalala yung 10 utos. Sabi niya, kung meron kang nakatanim na galit sa kapwa, ikaw ay guilty ng murder. Ano po ba yung murder? Ano po? Siguro mas makarelate tayo na murder na kuko. Ano po? So, napatay na kuko. Guilty ka ng pagpatay. Sinabi pa ni Jesus, kung tumitingin ka sa isang babae ng may mahalay na pagnanasa, guilty ka na ng pangangalo niya. Ano po? So, ang hirap pala. Wala palang maliligtas. Ang ibig naman po talagang sabihin ng pagdating ng 10 utos, kailangan mo ng tagapagligtas. Yun po yung ibig sabihin ng 10 utos. Ngayon po, meron pang isa, si Propeta Elias. Ano po sa English yung Elias? Elijah po, isang karangalan po na, pamangalanan po ako na propeta, pero hindi po ako yun. Ano po, dumating si Elias. Malaking karangalan sana alam niyo po ba, sa 2 o 3 nagkatipon, pwedeng mag-selfie. Tama po ba? Pwede mag-selfie. Ano po, andun si Moises, si Jesus, at saka si Elijah. Ano po bang nire-representa ni Elijah? Mga propeta. Ano naman po ba yung trabaho ng mga propeta? Sabihin na darating ang tagapagligtas. Wow. Alam niyo po kung bakit nandun yung 2 ito, para kumpirmahin nila bago siya mamatay. Saksi si Juan, saksi si Pedro, saksi si Santiago, kinumpirma ni Moises at ni Elias na dumating na yung tagapagligtas, walang iba kundi ang Panginoong Hesus din. Amen po ba? Palakpakan nga po natin Panginoong Hesus. Kinumpirma na siya yung hinihintay, siya yung ihinula. Kaya mga minamahal, sabi ng Panginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. Sa Kanya po tayo magkakaroon ng tunay na karunungan. Pangalawa, treat yourself well. Love yourself. Ano po ba yung treat yourself well? Ano ba yung ibig sabihin? Tratuhin mo yung sarili ng mainam. Ano po? Dahil mga minamahal, nilikha po tayo ng Diyos sa Kanyang wangis. Minsan po siguro naiisip natin, parang bakit ganito ako nilikha? Bakit ganito yung itsura ko, ganito yung kulay ko? Sino po nakapagtanong na minsan noon? Nung bata po ako, flag racing ceremony, pag sinabing arms forward,
Sa sobrang liit ko po, wala akong mapatungan ng kamay. Bakit po? Nasa harapan ako. Ano po? Kaya noon, in na in po yung Rambo na sinelas. Ano po ba yun? Tumatangkad ka ng kaunti. Ano? Tumatangkad ka ng kaunti, pero mabigat. Ano? Tumatangkad ka ng kaunti, mag-uunahan kami sa likod, pero itutulak pa rin ako sa harapan. Arms forward, race! Wala akong masalat. Ano po? Kasi maliit ako. And I'm questioning God, bakit po ang liit ko? Ano po? And there are times parang ang pinaparusahan na natin yung ating sarili. It's because sometimes we don't really love ourselves. Hello? Hello po, nare-reveal na ba? Mahal ko yung sarili ko, pastor, pero bakit ganito yung tsura ko? Hello? Hello? Bakit tong ilong ko? Mama, ba't ganito? Baliktad! Yung ilong ko. Sabi naman nung nanay na mapagmahal, at least anak, pag umulan, di ka na mauuhaw. Tuloy-tuloy. Hello? Biro lang. Pero kung hindi natin matanggap yung ating sarili, we cannot love ourselves. Hello po? So, treat yourself well. Nilikha ka ng Diyos sa kanyang wangis. Amen po ba? Wala pa rin nag-amen. Mahal ka ng Diyos. Ano po? But, mga minamahal, kapag sinabi nating love yourself, ulitin ko po, hindi ito yung self-worship. Hindi ito yung, ang ganda-ganda ko talaga. Alam? Harap ka sa salamin, wala nang mas maganda pa sa'yo. Yung talagang self-worship na po ang tawag doon. Yung wala nang hangaan sa iba. O di kaya motivated na wala sa kanya, mga kapatid, yung hindi na magpupursige sa buhay. So we're talking about loving yourself na nagpapasalamat, ipinagdiriwang kung paano ka nilikha ng Panginoon. Paano po ba ito? Lord, salamat sa height ko. Sino po nagpapasalamat? Yan yung height mo. Amen. Sige po. Lord, salamat ito ang kulay ko. Ba't may tumatawa? Lord, salamat ito ang ilong ko. Amen. Okay. Amen. Ilan lang po talaga ang Pilipinong pinagpala ng ilong. Tanggapin na po natin yan. Ano pa? How to treat ourselves well. Go to a place and relax sometimes. Pwede po ba yun? May nakita po ako sa Facebook, okay po ito. Minsan naliligo sa ilog with the family. Okay po yun. Go to a place and relax sometimes. Mag-relax po. Parang retreat po ito, personal. Si Elijah, si Moses, binigyan po ni Lord ng retreat sa bundok. Pwedeng umakyat ng bundok, doon mag-pray. Pero sa likuran po nito, alam niyo po, nag-relax sila praying. Praying, sabi ni Lord sa kanila, so after ng retreat nyo, bumalik na kayo, baba na kayo sa sitwasyon ninyo, sa laban ninyo. So they are more ready when nung nag-relax sila, they prayed. Pwede pong mag-mall. Sino po dito ang nakakaroon ng pagkakataong mag-mall? Nahihiya pa kayo? Nahihiya pa kayo? Pwede po, wag po kayo mag-alala. Pwedeng mag-resort ba, pastor? Pwede po, wag po kayo mag-alala. Basta po afford, but rest there. Magpahinga. Pakisabi nga sa iyong katabi, magpahinga ka din. Kaya lang po, may mga pagkakataon, we go to resort, minsan para sirain yung sarili. Hello? Hello? Minsan po, magre-resort para, kumbaga ba, lalong ma-stress. Because, mga minamahal, nagpupunta tayo sa resort to have retreat, nagre-relax dahil babalik ka din sa laban, hindi para kalimutan yung laban. Mga minamahal, may laban ba tayo sa buhay? Rest if you must, but don't you quit. Sabi po ni Elijah, mukhang dito na ako, Lord, komportable ako dito. Sabi po na, nung nasa bundok, sabi ni Lord sa kanya, hindi, bumalik ka sa laban. Kaya tayo may retreat, kaya tayo magre-rest. That's why we will treat ourselves, the reason why we will treat ourselves good is because we will go back to the battle. Doon sa ating pag-aaral, doon sa ating trabaho, sa ating pagiging magulang, sa pagiging disciple, So, if you can buy yourself a dress, a t-shirt sometimes, pwede po. Yung sometimes, mga kapatid, pakisabi nga po sometimes, is relaxing. Pero po yung linggo-linggo, that's very consuming. Very na ito. Hindi na po nakaka-relax, lalo na kung lampas sa budget. Yung paulit-ulit, hindi na po yung relaxation, addiction na po yun, mga minamahal.
Pakisabi sa iyong katabi, magpagupit din minsan. Apo, pwede po. Treat yourself for a massage, magpamasahe. Ano po, pastor, mahal po magpamasahe. Mahal nga po. Pero alam niyo po, yung detox effect nito, napakalaking bagay. Alam niyo po, isa ito sa pangarap naming mag-asawa. Pangarap pa lang, medyo matagal na, hindi pa po nangyayari. Buti na lang po sa Mega, meron pong siliran mo ron ng 20 pesos. Mamasahihin ka ng, ano po, mga 20 pesos, dinudurog yung likod mo, hindi ko na kaya. Ano po, pero kung walang 20 pesos, mga minamahal, ito po, tip natin sa ating lahat. Hanapin mo yung mga batang medyo magaan-gaan pa. Dumapa ka. At sabihin mo, anak, tapakan mo nga ako. Alam niyo po, yun ang trabaho ni Wesley. Tinatapak-tapakan po nila ako, nire-wrestling nila ako, gano'n po. Pero I feel better after. Mga minamahal, treat yourself for a massage sometimes. Ano pa po, mag-aral pa, basta may pagkakataon. Improve your English speaking skills. Ano po, minsan naman sa buhay, mag-English tayo. Minsan naman sa bahay, mag-English tayo. Pwede po ba yun? Hello? Ano po? Today, my son is graduation. Okay. Alam niyo po ba yan? Come and eat my house. Ayun. Yung mga ganun po na bira. Ano? Improve yourself. Ano po? Ano? I killed 1 cow and 1 goat. Yung mga ganun. Ano po? So, mag-improve tayo because there's always room for improvement. Amen po ba? Ito yung paraan na i-treat natin yung ating sarili. I-improve yung sarili. Pag-usayin pa ang talent. Remember, you are a child of God. And go and love yourself. Pakisabi nga po sa inyo, love yourself. Minahal nga niya tayo, so we should love ourselves too. Ano pa po, mga minamahal, pangatlo, forgive. Ano po? Ito po, medyo mas maselan sigurong topic. Pakisabi nga po, forgive. Sabi po ni Jeff kanina, magpatawad. Ano po? So, ano pong papel nito sa pagmamahal sa sarili? While kapag nasaktan tayo ng iba, mas gusto nating ipagtanggol yung sarili natin. Ano po? Mas gusto nating maghasa ng gulok. Inapi mo yung anak ko, ha? Pag dumaan ka dito. Hello? Ano? So, anong papel ng forgiveness? Mas masarap pakiramdaman kapag naipagtanggol mo yung sarili. Nakasagot ka. Yung bang plakda din siya nung sumagot ka, ano po? Mga minamahal, when you get angry, especially mga minamahal, if you are in the position, okay po yun. Ano po? We are allowed by the Lord to get angry sometimes. Magalit, magpagalit. Yung Panginoon Jesus po, nagalit din po, mga minamahal. If you are in the position to be angry, that's correct. Pero yung magtanim ng galit, ito na po yung hindi tama. Pakisabi nga po, huwag kang magtanim ng galit. Kung anong iyong itanim, yun ang dadami. Tama po ba? Magtanim ka ng sama ng loob, yun ang dadami. Ano po? Ito po ang wala tayong lisensya. Yun pong magtanim ng galit. So forgive. Pakisabi sa iyong katabi, forgive. Ang sinisira natin na tao kapag tayo galit, kapag tayo ayaw magpatawad, mga minamahal, kapag nagtanim na tayo ng galit, hindi na yung iba, kundi yung ating sarili. Marami na pong researches, marami na pong secular po na mga pag-aaral na nagsasabi, yung unforgiveness, pinipressure yung puso. Ano po ito? Kumbaga, malaking pressure, hindi man natin nararamdaman, pero ang nahihirapan yung puso. Akala natin nai-excite lang tayo, ganito ko siya susuntukin, ganito ko siya, alam niyo po, ganito ko siya sasampal, ganito ko ipaparamdam na saktan ako. Pero nasasaktan po pala yung ating sariling puso sa proseso. Mga minamahal, pwede natin silang masaktan, pero tayo po yung nalugi ng maraming pagtawa dahil po parang, ayoko, magmumukha akong mahina pag tumawa pa ako, nandyan siya, nandyan siya, nandyan siya. Hello? Makang ungetak. Buhok na pailang timakitak. Hello? Ano, bunbunan pala. Ayan na. Comedy na yung pinapanood. Sabi mo, kang ungetak. Hello po? Ano po, we are deprived of joy. And many studies, it makes the heart weak. It makes it hard. Ano po? Pwede ka nang mag-enjoy with the persons na mahalaga sa'yo.
Pero di mo mapagbigyan kasi ang iniisip mo yung pinag-iinitan mo. Ano po, gustong-gusto mo nang tumawa ng totoo, pero dahil nandyan siya, yung gumawa ng di maganda sa'yo, di mo magawa kasi puno yung puso mo ng iba. Nagagalit ka. Gusto mo nang tumanggap sa Lord. May mga bagong bagay si Lord para sa'yo araw-araw. May mga bagong bagay, kaso nga lang, puno yung puso mo ng iba. Kung ibuhos man ito ng Lord, tatapon lang. Bakit po? May lamang galit. Pakisabi sa iyong katabi, magpatawad. May nanlait ba sa iyo, kapatid, magpatawad? Baka po ang iniisip natin, Lord, alisin mo na yung galit. Hello po, sino na po nag-pray ng ganon? Lord, ikata mo na po. Alam niyo po, hindi si Lord ang mag-aalis. Hello? Bakit Lord nga siya eh? Sino pong mag-aalis? Walang clue. Walang clue. Sino po mag-aalis? Tayo. Kaya po, regalo po yung pagpapatawad. Ano po? Iniisip mo si Lord ang mag-aalis, pero hindi po. Yung doktor ang magbibigay ng gamot, pero ikaw ang iinom. Tama po ba? Sobrang weird naman po yung doktor na alas 6 ng maga po schedule nyo, pupuntahan ko po kayo sa bahay, saan po ang address nyo? Okay po, pupunta po ako doon, kailangan gising na po kayo, nag-breakfast na. Dahil paiinumin ko po kayo. Hindi po. You have a part to do. Kaya po, pakisabi sa katabi, magpatawad. Ayan, medyo mahina. Sabihin nga po natin sa ating katabi, magpatawad. Minsan po iniisip natin, kahit hindi kasalanan na tuloy ng iba, kasalanan na nila sa atin. Bakit po? Ito na, baka mataas na yung antas ng kalagayan ng pusong tumigas dahil sa hindi pagpapatawad. Offended ka lagi. Kahit hindi naman ikaw yung tinutukoy. Hello po. Kahit hindi ikaw yung pinag-uusapan, ay pag pinagkukwentuhan na naman ako. Hello. So feeling artista, yung peg, ano po? Ako na naman yon. Lagi na lang ang pinag-uusapan. Hello, famous. Ano? Hindi naman ikaw yung tinutukoy, ikaw ang sumasalo. Ibig sabihin po, talagang yung feeling mo, ikaw na yung sentro ng mundo. Ano po? Hindi mo na minamahal ang sarili mo sa bagay na ito dahil you are always offended. Sabi po, mga minamahal sa isang libro, ano po, yung offense o yung offense kapag pinulot natin, natutuwa yung dyablo. Yung mga bagay na inaalok sa atin para tayo ma-offend ay bait o panilo po ni Satanas para sa atin. At kapag tayo na-offend, masaya po yung dyablo. Kaya pakisabi po sa iyong katabi, may nakaka-offend talaga. Sabihin mo sa iyong katabi sa kabila, pero magpatawad pa rin. Ano po, may makaka-offend talaga. Ano po, may magsasabi ng mga bagay na masakit sa atin, may makaka-offend talaga, pero magpatawad pa rin. At alalahanin po natin, hindi naman ito madalas para dun sa gumawa ng mali sa atin. Para sa nagkwento ng hindi maganda sa atin, para sa nagkomento ng hindi tayo nakaharap, hindi naman ito para sa kanila. Para kanino po? Para sa atin din. Go love yourself by forgiving others. Ano pa po? Forgive yourself if you must. Patawarin ang sarili. There are times po, ang tingin natin sa ating sarili, mababa, maliit, kawawa. But it is not always true. Ang mga emotions po, nagsisinungaling. Ano po ba yung sintomas na kailangan mo ng patawarin ang sarili mo? Ito po, may self-rejection ka na, ayaw mo talaga yung sarili mo. You are always beating up yourself. Ano ba, parang pinipilit mo na maging ikaw yung hindi ikaw. Hindi ka masaya kung paanong nilikha ka ng Diyos. Ano ba po? Mayroon ka ng hatred sa sarili mo. Hindi na lang ito, nire-reject mo, ayaw mo talaga. Parang nagagalit ka, sinasabi mo, ay talagang napaka-clumsy ko, napaka-tactless ko. Hello? Nabagit niyo na pa ba yung ano? May nabasag lang, napaka-ano ko talaga. Hello? Nasubukan na po ba natin? Parang lagi nating sinasabihan ng di maganda yung sarili. Ano po, may hindi nasagot sa exam, ang tanga-tanga ko talaga. Hello po? Ano pa? May nakalimutan, agkabaw ako. Hello? Nagkabaw talaga. Ano po? Mga minamahal, meron na tayong mga sintomas na dapat patawarin ng sarili. Meron na tayong mga malalim na parang nahihiya tayo sa matagal nang nangyaring bagay kahit ihiningi na natin ng tawad sa Panginoon.
Ano po, meron tayong mga pagpaparusa mentally, physically sa ating sarili. Hindi ako kakain hanggat hindi ito nangyari. Meron po tayong mga paraan para mangarap. We can pray, we can dream, but while waiting, don't forget to be happy. Ano po, pwede tayong mangarap, pero habang hindi ito po nangyayari, wag naman natin sanang i-postpone yung ating mga kagalakan. Pwede pa rin yung maging masaya habang hindi pa dumarating yung answered prayer na hinihintay natin. Meron kang low self-esteem. Laging ang tingin mo sa sarili mo, failure. O parang laging mas mababa para sa iba. Ano po, nahihiya tayo tungkol sa ating sarili. Ang pakiramdam natin, hindi tayo maganda, mga minamahal, patawarin na po natin yung ating sarili. Dahil po, meron naman talagang darating na palpak sa ating buhay. Sino po dito may palpak din naman sa buhay? Sino po dito may sablay din naman sa buhay? Mga kapatid, matapos nating maihingi ng tawad sa Diyos, forgive yourself too. Patawarin mo rin yung iyong sarili. Are you learning something today po? Nakikinabang po ba tayo? Because the Lord wants us to be, mga minamahal, healthy, inside out. Ano po? Gusto niya maging yung kalooban po natin. Number 5, go to church and grow in Jesus. Ano po? Sabi po sa maraming research na, at gusto ko lang pong i-quote itong isa, ano po, ang sabi po ng kanilang topic, go to church and live longer. Sino po dito mas gusto mo mahaba buhay mo? Amen. Sino dito gusto mo masaya, mabunga, mahabang yung buhay? Alam niyo po, ang kanilang findings, hindi po ito church, but going to church makes you live longer. Ano po? Meron pong mga findings po sila na sa loob po ng 4,000 people na in-examine nila sa isang pagkakataon, ano po, ang difference po, mas mahaba ang kanilang buhay o walang namatay po sa kanilang period ng pag-aaral, ano po, sa loob ng ilang buwan, wala pong namatay doon sa mga, kumbaga po, actively participating sa kanilang church, ano po, kumpara sa mga hindi po nag-church, ano po, mas mahaba, walang namatay sa kanila, although they have the same sickness, they have the same symptoms, ano po. So people who attended religious services at least once a week, pakisabi mo, once a week, ang kanila pong findings ay 46% less likely to die. Ay hindi po pala buwan, 6 years po yung kanilang study. Ano po, so pakisabi sa iyong katabi, go to church and live longer. Do you want to love yourself? Ano po, go to church, mga minamahal. Ano pa po ba ang meron tayo if we grow in Christ? Habang pinag-uusapan yung Panginoong Jesus, when you grow in Christ, you can claim, God has a great plan for me. Amen po ba? Ang daan naman talaga ng Panginoon para po tayo mapagpala, una ng kaligtasan, ang Panginoong Jesus. Ano po? But without Him, ang hirap i-claim, God has a great plan for me. Ano pa po pwede nating i-claim? No weapon formed against me will prosper. Walang gawa ang kaaway, pwede niyang subukan, but it will not prosper against me. Why? I have Jesus in my heart. Ano po? May plano man yung iba, may plano man yung kaaway na sirain tayo, pero dahil sa Panginoong Jesus, especially when we are growing in Him, we can claim, no weapon formed against me will prosper. Walang magtatagumpay. When we grow in Jesus po, when we grow in the Lord, pwede nating sabihin, the Lord is my shepherd, I will never be in lack. Hindi ako magkukulang. And only when we grow in Christ, may confidence po nating sabihin ang mga bagay na ito. Kaya I-invite you to stand, mga minamahal. Pakisabi po sa iyong katabi, love yourself the way the Lord loves you. Ano po? Ano po itong mga bagay na ito? Pwede nating balikan. Pwede nating personally balikan po mamaya. Ano po? Acquire wisdom, improve yourself. Sabi po ni King Solomon, yung nagmamahal sa sarili, nagmamahal sa karunungan. Ano pa po? Ang karunungan natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, siya ang guro. Treat yourself well. Pwedeng mag-relax sometimes. Ano po? I-treat mo yung sarili mo, may paborito kang pagkain, yun ang lutuin mo. Sometimes, relax, ano pa po, forgive, magpatawad, ano pa po, forgive yourself if you must. Ano pa po, one way of really loving ourselves is going to church and growing in Jesus. Nais ko po kayong anyayahan na tayo po ay
pumikit, yumuko. Gaano po ba tayo kamahal ng Panginoong Jesus? Siguro po kung lalo nating maalala how God loves us so much. Ano po, inawit natin kanina, at the cross. To the point of dying on the cross, hanggang sa punto na siya'y mamatay para tayong mabuhay. He did that. Ginawa ng Panginoon. Walang buts and ifs. Sobrang pagmamahal na ang Panginoon po wala nang itinira sa sarili. Baka po may times na baka ikaw na lang ang nakakaalala ng bagay na nagawa ng nakaraan na hindi maganda, hindi tama. At minsan naalala mo, gusto mong lumubog sa kinilalagyan mo, pero baka ikaw na lang ang nakakaalala. Kapatid, panahon na para patawarin mo rin yung iyong sarili. Baka kapatid, ikaw yung may mga failures, may mga sinet kang standards sa iyong sarili, pero hindi naabot. You know, the Lord is offering new beginnings for you, but first, you must also forgive yourself. Patawarin yung sarili. May mga pagkakataon na you miss the mark. Maging sa paglilingkod, maging sa relasyon mo sa Panginoon. Lord, I missed the mark. At minsan, because we are filled with guilty feelings, nagigilty tayo, napipigilan na tayong magpatuloy, napipigilan na tayong mangarap pa ng bago para sa ating ministry, para sa ating church, para sa ating relationship with the Lord. It's because of guilty feelings. Kapatid, take that guilty feeling out. Alisin mo yan dahil may gustong bagong ibigay ang Lord sa'yo. And forgive yourself. Bakit po? Si Lord may plan A. If it fails, not that the Lord fails, pero meron pa rin siyang plan B, plan C, plan D, hanggang plan Z. Kung papayagan mo lang siyang mangusap sa'yo at makialam sa'yo, He is so willing to make these plans happen to you. At kapag plano po ng Panginoon, we can be confident, pwede tayong maging kampante na ang plano ng Panginoon, it's always good. It's always good. Tayo po ay saglit na yumuko, tayo manalangin. Lord, we thank you, we are in church. Nagpapasalamat po kami, nandito po yung inyong presensya na nagtuturo. Andito po yung inyong presensya na nagpapagaling. Andito po yung inyong presensya na gumagabay. Panginoon, salamat po. We are in the right place today. At Panginoon, patuloy niyo po nawa, Panginoon, na tulungan kami to look to ourselves, Panginoon, na mahalaga. Batay sa pagpapahalaga po ninyo sa amin. Batay sa pagmamahal ninyo sa amin. To the point of dying on the cross, Panginoon. To the point na kalimutan ninyong inyong sarili para lang mahalin kami. Lord God, we thank you because you have reminded us to love ourselves. Lord, inaalaw ka namin na mangusap pa higit sa nakaya ng inyong lingkod. Inaalaw ka po namin, Panginoon, na mangusap pa sa aming mga puso at magkaroon ng kagalingan sa aming mga puso't damdamin, higit pa sa nabanggit ng inyong lingkod, Panginoon. You are our teacher. You are our healer. You are our everything. Pinagkakatiwala po namin sa inyong lahat-lahat, sapagkat sa inyong kamay, na mas malaki kaysa sa aming mga pamamaraan, sa aming kamay, nasa inyong solusyon na aming hinahanap. Pinagkakatiwala po namin ang aming buhay sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoong tagapagligtas. Tayo po'y magsabi.